going? Tanong ni Ligaya kay Julio. Pinagbihis kasi siya nito. Oo, literal na pinagbibihis. Akala pa man din niya wala na siyang balak pagbihisin nito. We're going out tonight. Kaswal na sabi nito habang nagsusuot ng pantalon. Kanina pa sila nakaligo. Actually, sabay pa nga sila sa bahay nagbabad sa kanyang bathtub. They stayed there for just 1 hour. No love-making happened. Tayong pag-uusap lang ng kung ano ng bagay na walang katuturan. Ngunit para sa kanya tila napakahalaga ng bawat salitang binibigkas ito. Hindi alam ni Ligaya kung ano nangyayari sa kanya. She could not explain it. Ang hirap i-explain. Dinner? Kakakain lang natin ah. Totoo yun. Nagluto siya kanina ng pagkain nila. At wag ka. Nagpasubo pa sa kamang kumag. Feeling senyoritong kailangan pagsilbihan. Pero hindi naman niya maintindihan sa sarili kung bakit tila gusto rin niyang gawin ang gusto nito. Hindi kaya nagiging submissive siya kay Julio? Parang si Anastasia lang kay Christian Grey. Pero ang kaibahan lang ay sa kwarto niya nagaganap lagi ang pagiging submissive niya. Hindi pala, sa sala rin. Pwede rin sa kitchen. Napahagikik si Ligaya sa tinatakbo ng isip. Napakunot to si Julio nang mahuli siya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala naman. Kaswal na sabi niya ngunit hindi maitago ang pilang ngiti. Pinanood niya ang pagbibihis nito. Oh, Diyos ko. Hindi niya alam kung ano matatawag sa sarili niya na sandaling iyon. Kung maswerte ba siya dahil may boyfriend siyang hot na laging handa ipakita ang sexiness ito? Basta. Saan ba tayo pupunta? Basta, magbihis ka na lang. Natapos na ni Julio ang pagsuot ng damit ngunit tila gusto niyang ipahubad ulit ang saplot at titigan lang ito hanggang mag-umaga. Napanguso si Ligaya. Ayoko nga. Nagsalubong ang makilin nito tumitig sa kanya. Inaakit mo ba ako, babe? Talong nito. Excuse me lang ho, bakit naman kita aakitin? Ayaw mo kasi magdamit. Sinabi ko bang ayaw ko magdamit? Tinaasan niya ng kilay si Julio. Kung ganun pala, bakit di ka tumatayo dyan para magbihis? Tumaas ang sulok ng mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Baka gusto mong ako pa magbihis sa'yo. Nakakalokong sabi ni Julio. Pinantay ni Ligayang nangisi ang sinabi nito. Why not? Ikaw nag-alis sa mga damit ko kanina kaya dapat ikaw rin na magbalik. What do you think? Bigla nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng binata. Mula sa pagiging playful, naging seryoso. His eyes grew smoky. Shit, na-turn on ng gwapong mama. Sigurado ka ba dyan? Nagahamong sabi ni Julio. Parang gustong umiling ni Ligaya baka kasi may kalokohan itong naiisip gawin. But she could not help but say yes. Ngumisi si Julio, kumuha ito sa cabinet ng isang mahabang bestida at mga panloob niya. Humarap ito sa kanya. Stand up! Napangwi si Ligaya. Ang tono kasi nito parang yung tono ng isang magulang na ginagamit sa anak nito. Parang ang sagwa. Hindi na pala, ako na magbibihis. Lumabas ka na. Eh di mo pala kaya eh. Napangiting sabi ni Julio. Tumayo na si Ligaya ngunit bago pa ito lumabas, lumapat ang kamay nito sa kanyang pangupo at pinisil iyon. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Julio? Saway niya rito. Paos ang boses sa tumawa ito. Sorry. Sarap pisilin eh. Tambok? Hindi niya napigil ang pag-iinit ng mga pisngi sa kapiluhan ni Julio. Loko-loko ka talaga. Gwapo naman. Che, hindi ka naniniwala? Lumapit ito sa kanya takbang pipisilin na naman ang kanyang pangupo. Ngunit tumistansya agad siya. Naniniwala na nga. Tumatawang lumabas ang binata. Napaling na lang siya habang nagsisimulang magbihis. Saan ba tayo pupunta? Tanong Ligaya kay Julio na makasakay na sila sa kotse nito. Wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ng nobyo. Pagkatapos na magbihis ni Aya nakagad siya nitong umalis ng bahay. Para ba nagmamadali ito? O mas angkop na sabihin parang excited ito? Well, she was really curious. Ano kaya ang pakulo ng lalaking to? Tumahimik ka na lang dyan, babe. Malalaman mo rin naman kapag nakarating na tayo dun. She rolled her eyes. Ano bang meron dun sa pupuntahan natin? Secret, babe? Tumingin si Julio sa kanya at binigyan siya ng isang pilyong kindat. Napabuntong hininga si Ligaya. Bigla kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso at pabilis pang kumalat ang kilig sa kanyang katawan dahil sa kindat itong iyon. Bakit ba naman hindi? Sino bang babaeng hindi kikilagin sa bakalaglag panty na kindat nito? He was really sexy. Gosh, hindi na siya nagtanong pa. Maya-maya tumigil ang kotse. Nagtaka siya. Tumingin si Ligaya sa labas ng bintana. Nakatigil sila sa harap ng isang mamahaling bahay. Isang maganda at marangyang bahay. Parang bagong gawa iyon. Kahit kabit madilim nakikita naman niya yon dahil bukas na mga ilaw sa labas ng bahay. Tumingin siya kay Julio. Nasaan tayo? Hindi sumagot ang binata bagkos. Binuksan ito ang pinto ng kotse at bumaba. Ang sunod itong ginawa niyang pagbuksan naman siya. Thank you, sabi niya. Napatingala siya sa bahay. She couldn't help but be amazed sa karangyaan ng bahay. Ang rangyada ng gate katulad ng mga napapanood niya sa soap opera sa TV. Ang kahiban lang mas magandang bahay na nasa harap niya ngayon. Wow! Naiusan ng Ligaya. Bahay ba ito ng isang artista? Tumawa si Julio.
No, babe. This is mine. Ah? Tumango ito. Seryoso? Ngumiti ito. Yes, babe. Seryoso ka talaga? Oo nga, bakit ba? Eh, di ba may bahay ka na? Minsan kasi napadaan sa Ligaya sa bahay ko saan ito nakatira ngayon. Yun lang ang alam niyang bahay nito at maganda rin naman yun, ngunit mas magandang bahay na nasa harap niya ngayon. Yes, pero kasama ko doon ang mga magulang ko, di ba? Oo nga, so pinagawa mo to para sa'yo? Tumango si Julio. Well, hindi naman para sa akin, para din sa amin na mapapangasawa ko. Nakatitig ito sa kanya habang sinasabi ang huling pangungusap. Hindi maintindihan ni Ligaya kung bakit parang may umahon na selo sa dibdib niya. Para dito at mapapangasawa nito ang bahay? Eh, sino bang mapapangasawa nito? Iniiwas si Ligaya ang tingin sa binata. Ang swerte naman ng mapapangasawa mo. Oo, maswerte talaga siya. Pero mas maswerte ako kasi binabigyan ako ng pagkakataong mapansin niya. Nabigyan ako ng pagkakataong maging akin siya kahit alam kong hanggang ngayon, wala pa rin sa akin ang pag-ibig niya. Napatingin si Ligaya sa binata. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Julio ngunit hindi yun umabot hanggang sa mga mata nito. Alam mo ang ibig kong sabihin, Ligaya. Alam mo yun dahil ikaw naman ang babaeng tinutukoy ko. Natigilan si Ligaya. Ako? Hindi makapaniwalang sabi ni Ligaya. Napangiti si Julio. Yes, babe. Sino pa ba? Nakita niyang napalunok si Ligaya. Hinawakan niya mga kamay nito at pinisil. Bakit natigilan ka? Don't tell me hindi ka naniniwala. Ikaw lang naman ang babaeng mahal ko. Ang gusto ko makasama sa buhay ko. Sino pa sa tingin mong gusto ko makasama sa buhay na to? Nangingiting tanong niya. Hindi ko alam sa'yo. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Julio. Silly, alam kong wala na ako ibang babaeng gusto makasama maliban sa'yo. Alam na alam mo naman kung gaano kalaki ang pagkakagusto ko sa'yo pero hindi mo alam na ikaw ang babaeng gusto kong itira sa bahay na to? I can't... Bahagyang kinabahan si Julio. Bakit? Don't tell me tinatanggihan mo ako. Bumunto hilingaan talaga. Hindi naman sa tinatanggihan kita pero... Pero ano? Parang naiinis sa tanong ni Julio. He was feeling nervous. Pinapalabas lang niyang cool lang siya ngunit sa loob-loob niya ay sobrang pagtibok ng kanyang puso. Yes, he was damn nervous. He never thought that it was really hard to propose to her. He was proposing, yes. Hindi lang halata. Sinusubukan lang niya kung ano maging reaksyon ni Ligaya. But she looked shocked. Instead of being happy, mas mukha pa itong walang masabi. Hindi niya alam kung ano nasa loob nito, kung ano nasa isip nito. Naiinis si Julio because he could not read what he was thinking. Naiinis siya dahil hindi man lang niya namahulaan kung anong tumatakbo sa isip ng dalaga. Naiinis siya sa sarili niya. Tumalikod siya kay Ligaya at bumuga ng malalim at marahas na hininga. Ayaw niyang makita siya ng dalaga na tila siya pa ang helpless sa kanilang dalawa. Damn! He was a man, ngunit bakit di niya magawang magpapayag agad si Ligaya? Kung tutuusin, pwede niya mapapayag ito sa gusto niyang mangyari. Pwede siyang mapa-oo si Ligaya kahit tutuloy ito dahil siyang lalaki. Ngunit hindi niya magawa iyon. Marahil mahal na talaga si Ligaya and he did not want to do something that would hurt her. Julio. Usal ni Ligaya sa kanyang pangalan. Napatingin siya dito. What? Hindi niya sigurado kung anong itsura niya. Kung nakabusangot ba o hindi. Please don't think that I'm rejecting you. Salamat naman sa konsiderasyon. I am not rejecting you, really. I'm just thinking kung tama ba magiging desisyon ko. Ano ba ang desisyon mo? Magpatali agad sa'yo. Ligaya. Ang bilis kasi, Julio. Mabilis? I don't think so. Mabagal pa nga kung tutuusin kasi dahan-dahan lang naman ako sa'yo. Julio, seryoso ko. Huwag mo kang haluan ng kalokohan mo. Okay, seryoso ka na nga. Para nahihirapang huminga sa Ligaya. Hindi mo kasi naintindihan eh. Hindi mo maintindihan kung bakit ayoko muna magpatali sa'yo. Ano ba? Ipaintindi mo sa akin. You know I will understand you kahit ano pang rason mo kaya kong tanggapin. Just make sure that you will give me enough reason para maintindihan ka. Sige, pwede bang pumasok muna tayo? Bawal. Napakunot to ang dalaga. Bakit? Ako lang ang dapat na pumasok at ang dapat mo lang gawin ay ang papasukin ako. Nakangising wika ni Julio. He was trying hard to make a joke. Tila kay bigat ng dibdib niya. Kulang na lang kasi sabihin ng dalaga na dapat maghiwalay muna sila para makapag-isip ito na maayos. Inirapan sa nito. Seryosong usapan natin tapos ikaw hahaluhan mo pa ng kalokohan mo. How can you convince me to marry you kung ganyan ka palagi? Heist. Napangiti si Julio. My charm is enough to convince you. Ang problema lang kasi hindi mo nakikita. Nakatatak pa rin yata sa isip mo na mas charming pa rin si Armando kaysa sa akin. Of course not. Sa bagay, di kita masisisi. Mas matagal naman ang relasyon ni Armando at alam ko naman na matagal ko na may crush doon bago pa naging kayo. Julio, pwede ba? Pwedeng ano? Pakis? Oo naman. Kahit kailan mo gusto. Hindi niya mapigilang mapangiti na makita ang halos nanggigigil na si Ligaya na sapukin siya. Magseryoso ka naman, please. Nagsaseryoso naman ako ah. Ikaw nga tong panayang pamabasid sa akin.
Hays, ewan ko na nga sa'yo. Papasukin mo na nga lang ako sa loob. Dinala mo ba ako dito para patayin sa harap ng bahay mo? Hindi naman. Sige, pasok na tayo. May balak pa nga pala kung binigyan natin ng bagong kama sa kwarto ko sa itaas. Aray! Binatukan na kasi siya ni Ligaya. Sa halip na magreklamo ay napangiti na lamang siya. Kung anong kinaganda ng labas ng bahay ni Julio, mas haligitan iyon na makita ni Ligaya ang loob. Hindi niya mapigilang mamangha para siyang tumapak sa isang mamahaling kwarto ng hotel. Halatang pinagkagastosan ng bahay. Kahit halatang bago pa lang ang bahay, may mga gamit na kagad sa loob na halatang mamahalin din. Hindi din niya pinagtataka na kaya ni Julio magastos doon. Mayaman naman to. Magaling din to sa paghahandle ng negosyo. Kaya nga ang daming gusto makabingwit dito eh. Ngunit si Ligaya naman ang lalaki na nga lumalapit sa kanya. Ito na nag-aalok sa kanya ng kasal pero parang may balak pa yata siyang tanggihan. But no. Balak lang naman ngunit hindi siya fully decided na i-reject ito. Hindi niya gustong tanggihan si Julio. Marami ito nagawa para sa kanya. Oo, napaikli pa lang panahon na itinagal na relasyon nila pero bawat araw naman may kabuluhan. Nagustuhan mo ba? Narinig niyang tanong ni Julio. Yes, congrats. Ang ganda ng bahay na to. Ani niya habang nililibot ang mga mata sa buong kabahayan. Hangang-hanga si Ligaya hindi lang sa bahay, kundi pati mismo kay Julio. He was really something. He was not just a gorgeous man. Yan pa lang ang nakikita mo. Hindi mo pa nakikita ang loob ng mga silid nito. Gusto mo bang makita? Umiling siya. Hindi na. Maybe next time. Humarap siya sa binata. Ayos lang ba kung umalis na tayo? Gusto ko na kasing umuwi eh. Mukhang nagulat ang binata. Ha? Gusto mo na agad umuwi? Yes, please. Napansin ni Ligaya ang paglaglag ng balikat ito. Pilit itong umiti. Okay. Kung gusto mo nang umalis, sige. Lumabas na sila sa bahay at mga ilang saglit pa ay nasa daan na sila pabalik sa kanyang bahay. Ngunit habang nasa daan pabalik ay hindi nito naiwasang magtanong sa kanya. So tinatanggihan mo na talaga ako? Tila hinang-hinang sabi ni Julio. Umiling agad si Ligaya. No! Hindi ba kakasabi ko lang kanina na hindi kita i-reject? Just give me time. A time to think about all of this. Okay, basta wag mo akong hiwalayan. Napatingin si Ligaya dito at nagulat ng seryosong sinabi ni Julio. Actually, kinabahan sa dalawa lang halong biro ang sinabi nito. Hindi ko gagawin yan. Huwag kang mag-alala. Good, dahil kung gagawin mo yan. Ano? Saglit na tumingin si Julio sa kanya. Seryoso mga mata nito na kumakatingin ay parang tutunawin siya. Ibinilik din agad ito sa daan ng tingin. Ano, Julio? Mapipilitan akong kuhanin ka sa gusto mo. I will make you mine completely. Hindi makatulog na maayos si Ligaya ng gabing iyon. Ang mga sinabi ni Julio tumatak sa kanyang isip. Bago sila naghiwalay, pinapasok mo niya ito sa bahay at pinagkape. They just had a small talk. But aside from that, wala na ibang nangyari. Pagkatapos din niyon, umalis na ito. Napabunto hininga siya. Kailangan niyang bumuo ng isang desisyon. Hindi pwedeng pabago-bago ang kanyang isip. Dapat alam na niyang kasagutan sa mga tanong niya. Hindi pwedeng hanggang ngayon nangangapa pa rin siya. Kailangan niyang malaman ang isasagot. Para sa sunod na tatanong siya ni Julio ay buo ng kanyang pasya. Ang dahilan lang naman kasi ng pagdadalawang isip ni Ligaya ay si Armando. Si Armando talaga ang una muna niyang naisip na ipakita sa kanya ni Julio ang bahay. Hindi sa may gusto pa siya kay Armando, of course wala na. Kung ano man ang damdamin niya noon ay parang nag-fade na iyon. Ang naisip lang niya ay ang relasyon ni Julio at Armando bilang magpinsan. Paano kung masira ang pagiging mabuting magpinsan ng dalawa nang dahil sa kanya? Hindi niya alam kung ano mangyayari. Armando still did not know ano ang mamagitan sa kanila ni Julio. Baka magulat to. Sa bilis ng pangyayari baka maguluhan ito. She did not want to care about Armando's feelings dahil wala na naman itong pakialam noong sinaktan siya nito. Basta na lang siya nitong iniwan ng walang paalam, nang walang karagdagang paliwanag sa ginawa nito. Pero paano kapag hindi nito gusto na pakipagrelasyon niya kay Julio? Nag-aalala siya. Hindi sa nararamdaman ni Armando, kundi sa nararamdaman ni Julio kapag nagalit dito ang pinsan. She cared about Julio's feelings, bagay na hindi niya mapaliwanag at mabigyan ng dahilan. Maybe she liked him so much. She liked Julio that much at isang pagkagustong nabuo dahil sa namagitan sa kanila. Isang bagay na hindi napigilang umusbong sa kanyang damdamin. Samantala, madamdaming tinitigan ni Julio ang picture ni Ligaya sa cellphone, kung saan ito sa kanyang wallpaper. Hindi siya makatulog kaya naisip na lamang niya, natitigan ng dalaga kahit sa picture lang. Kung sana lang sinabi niya kanina doon siya sa bahay nito matutulog, ay baka hindi na kailangan sa screen ng cellphone niya ito titigan. Meron sana siyang pagkakataong matitigan pa ng husto si Ligaya kapag katabi niya ito sa kama at tulog. He loved staring at her beautiful face. Oo, wala siyang kasawasawang titigan ito. He could stare at her forever. Napangiti si Julio. Sumagi sa isip niya kaninang sinabi niya kay Ligaya sa kotse. Mapipilitan akong kunin ka sa ayaw sa gusto mo. I will make you mine completely. Hindi niya alam kung tama bang sinabi niya.
Baka kasi natakot na sa Ligaya dahil sa nasabi. Hindi naman yun ang intensyon niya. Gusto lang niya maging malinaw sa dalaga kung gaano niya kagusto ito at kung gaano niya kagusto makuha ang matamis na oo nito. Pero ang sinabi niyang iyon may bahid na katotohanan. Gagawin niya iyon sakaling kakailanganin talaga. He would claim her with all of his power and strength. Napangisi si Julio. Hindi niya napigilan ang sarili at pinundot ang keypad ng cellphone para tawagan si Ligaya, kahit sigurado siyang tulog na ang dalaga. But he was not expecting na may sasagot sa kabilang linya. Lumapad ang ngiti niya. Hello babe, wika niya. Still awake? Yes, ikaw. Gising ka pa rin? Oo, hindi ako makatulog eh. Uminom ka ng gatas, Julio. She suggested. Na, I don't think so. Alam ko naman hindi yun nasagot para makatulog agad ako. Ano naman? O baka naman gusto mo ng sleeping pills? Sinundan ni Ligaya na mabining tawang sinabi. Her laughter was like music to his ears. Gusto niyang marinig ang tawa nito, lalo na siguro kapag galing siya sa trabaho. Baka biglang mawala ang pagod niyang marinig lamang ang magandang tawa ng babae. She would make a very good wife for him. I don't take sleeping pills, babe. Tama na isang halik mo sa akin para makatulog ako. Kahit hindi niya nakakita si Ligaya, alam niyang tumaas ang kilay nito sa sinabi niya. Talaga lang ha? Pati ba naman sa pagtulog babanatan mo ako ng ganyang mga linya, Julio? Oo naman, nagpapala kasi. Muling narinig niyang mabining tawa ng dalaga. Huwag kang tumawa ng ganyan, babe. Parang mas lalo mo akong binibitaw sa tao mo pa lamang. Parang gusto ko tuloy mabaliw at puntahan ka dyan at sa kama mo ako matulog. Siyempre pa, gusto ko magkatabi tayo so I could have a chance to kiss you over and over. Huwag naman. Matulog ka na, Julio. Doon mo gawin ang mga gusto mong gawin sa akin ngayon. Bilis na. Papatayin ko ng cellphone ko. Bukas uli. Wait, babe. Bakit, Julio? Tanong nito. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na bukas na maaga tayo magja-jogging. Asahan bang 5 in the morning pa lang nandyan na ako sa tapat ng bahay ninyo? 5 in the morning talaga? Well, asahan mo rin tulog pa ako ng mga oras na yun. Okay, kapag di ka naman agad gumising, papasukin kita sa loob ng bahay at alam mo na, baka magising ka na lang na wala ka ng saplot sa katawan. Yek, dapat pala talaga akong gumising na maaga, no? Pwede rin namang hindi kung gusto mong magising na nasa ibabaw mo ako at wala ring saplot. What do you think? Hi, Julio. Pasalamat ka di kita kaharap, no? Hindi kita mahahalikan? Che, mababatukan. Loko. Humalakak siya. Sige, tulog na tayo, babe. I love you. Good night, Julio. Napabuntong hininga si Julio. Hindi nasabi ni Ligaya ang salitang hinihintay niya. Hindi muna niya pinatay ang cellphone. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ligaya sa kabilang linya. I like you too, Julio. Tila yun ang hinihintay niyang hudyat para putulin ang tawag. Pinatong niya ang cellphone sa bedside table at abot hanggang tenga ang ngiti na pinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas, he heard her say that line. Kahit hindi yun ang eksaktong gusto niyang marinig, pero at least he knew. He knew that she already liked him. Yun ang pangahawakan niya. Sa kinahigaan naman ni Ligaya ay napapalunok siya at patuloy pa rin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ilang minuto nang lumipas mula nang mawala sa linya si Julio. Ngunit hayon siya tila nagririgo doon pa rin ang puso. She just said, I like you too, Julio. And she did not understand why her heart beat so fast. Lumitaw sa kanyang isip ang imahe ni Julio na may nangaakit ng ngiti. She could not help but smile. Nakakahawa talaga ang ngiti ng kumag na yun. Itinabi na ni Ligaya ang cellphone at pagkatapos ay pumikit na. Ngunit hanggang sa kanyang panaginip nandun pa rin ang nangaakit na si Julio. Umaga. Maagang bumangon si Ligaya. Mga 4:30 pa lang gumising na siya para kapag dumating si Julio handa na siya. Hindi niya inaalala ang pagbabanta nito sa kanya bago matulog. Alam naman niyang nagbibiro lang ang lalaki. Natural, puro kalokohan lang naman kasi naiisip nito. Ngunit alam niyang seryoso talaga ito sa kanya. Kahit hindi ito sabihin ay ramdam naman niya ang pagiging seryoso nito sa pakikipagrelasyon sa kanya. Isinuot ng Ligaya sa kanyang pang-jogging na outfit pagkatapos lumabas na ng kwarto. Pumunta siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Masarap kasing humigop ng kape lalo na kapag kakagising lamang. Pampagising ng diwa at syempre papambabuhay ng kanyang katawan. Ang lamig kasi ng mga oras na yun. Kung bakit ba naman kasi kailangan pa niyang gumising ng ganun kaaga. Gusto pa sana niyang humilata sa kama at ipagpatuloy ang pagtulog. Nasa kusina na siya na maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Bago pa siya makalingon, naramdaman na niya ang pagpulupot ng matitipon ng braso sa kanyang bewang. She gasped. Hindi naman niya kailangan lumingon para kumpirmahin kung tamang hinala niyang si Julio nga ang yumakap sa kanya. His masculine perfume is enough for her to know that it was Julio who was hugging her. Ang aga mo naman, komento ni Ligaya habang nakakulong pa rin sa mga bisig nito. Pasekreto niyang linamnam. Ang sarap ng pagkakayakap ito sa kanya. Hindi na yata niya kailangan ng kape. Init pa lang ng yakap ng binata, tama na upang malabanan niyang antok. Hindi ko rin narinig na pumarada ang kotse mo. Don't tell me nag-tricycle ka ng ganito kaaga. Kapag ganong oras kasi may mga dumada ang tricycle.
Hindi naman. Naglakad ka? Hindi rin. Ano nga? Dala ko ang kotse ko. Kumala siya sa binat at pagkatapos sumarap dito. Muntik na siya mapasinghap ulit na masilayan niya ang kapamukha ni Julio. Diyos me, para tong college heartthrob na forma ng buhok nito. Ang itsurang parang halos at na babae bala kakaitin sa forma nito. Idagdag pa ang maskuladong katawan. Naku naman, magagahasa yata niyang kumag nang wala sa oras. Dala mo ang kotse mo? Di ko narinig ang pagparada ng kotse mo. You must still be sleeping. When I arrived, nagsalubong ang mga kilay niya. You mean, kanina ka pa dumating? Yes, at kanina pa ako nakapasok dito sa bahay mo. Bala ko pa nga pasukin ka sa kwarto mo pero ayaw ko namang mademonya ang utak ko, no? Ngumisi ito. Baka ko na bang magawa ko sa'yo habang natutulog ka? Naginit ang mga pisngi ni Ligaya at hindi mapigilan ang makagat ang ibabang labi. Wag mo nga kagatin ang labi mo dahil parang gusto kong ako ang gumagawa niyan. Ngumisi uli ito. Anyway, kanina pa ako nakiga sa sofa mo. Inaabangan ko lang talagang gumising ka. Pero okay lang naman kung di ka gigising ng kusa. Nandito naman ako, handang gapangin ka. Julio? Namumula ng mga pisngi ni Ligaya. Napakalandi kasi ng lalaking ito. Ang aga-aga ko anong kamanya ka na agad na pumasok sa isip mo. Pero bakit kahit alam na niyang minamanyak siya nito ay parang mas natutuwa pa siya at sa halip na magalit lihim pa siyang napapangiti. Paano ka nga pala nakapasok sa bahay? Tanong niya. Simple, ginamitan ko ng special skills. Kinindatan pa siya nito. Che, alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawang pagpasok sa bahay ko ng may bahay? Plus the fact na minamanyak mo pa ako. Tumawang binata. Sige, tumawa ka pa. Nakakatuwa ka kasi baby. At anong nakakatuwa sa akin? Pagtatalay pa rin ni Ligaya. Nakakatuwa ang pagkakapikot mo. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Ano? Pwede rin kitang kasuhan, alam mo ba yon? Kakasuhan kita sa salang pagpapakipot sa isang gwapot machong katulad ko. Leche, lumabas na nga tayo bago pa mga umuwi sa pinagsasabi mo. Nagtataray pa rin sabi ni Ligaya pero hindi niya maitatanggi. Nakinikilig siya sa pinagsasabi nito. Hindi niya may iwasan yun lalo't pati yata ang ngiti nito. Nagbibigay na rin sa kanya ng kilig. Hay naku Julio, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Kamusta naman kayo ni Julio? Nilingon ni Ligaya ang kaibigang si Tekla na komportable na kahiga sa kanyang kama. Ngayon lamang ulit ito nakabisita sa kanya. May isang linggo rin kasi itong nawala dahil may kailangan tong ayusin sa ibang bayan. Nang tanongin niyang kaibigan ko nung pinagkakabalahan ito, business daw pero hindi siya naniniwala. Ang hula ni Ligaya nagpalipas ito ng heartbreak sa ibang lugar. Napansin kasi niyang matamlay si Tekla. Marahil nakapag-break na dito si Seryo. Hindi na lang siya nag-usisa. Baka kasi umiyak pa ang bakla. Alam naman niyang umiiyak din to kapag iniwan ng nobyo. Napailing si Ligaya, ganoon din naman siya. Nung iniwan ni Armando, umiyak at naging matamlay. Ngunit hindi naman umabot ng ilang araw ang pagiging matamlay niya. Yun ay dahil kay Julio. Their relationship is going stronger dahil wala naman sila nagiging masyadong away. Kung meron man siguro dahil lang sa pagiging pilyo nito. Minsan kasi nakakainis ang kapilyuhan nito. Nakakainis kasi kinikilig siya ng todo. At kapag nahalata nitong kinikilig siya, mas lalo pa itong nagiging pilyo sa kanya. Bakit mo naman naitanong? Bumangon si Tekla. Wala lang, natutuwa lang ako na nakikita kitang masaya kay Julio. Hindi ka ba niya sinasaktan? Hindi naman. Obvious nga. Obvious din namang walang balak si Julio saktan ka. Mukhang malakas ang tama sa'yo eh. Baka nga ikaw pang manakit dun. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tanong niya sa kaibigan. Wala lang, nandyan na kasi si Armando. Hindi pa ba kayo nagkikitang dalawa? Nagkita na pero pinaalis ko rin siya. That's better. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na wag mo na ang pakakawala ng isang yan. Naku, Ligaya ha, ang swerte mo na kay Julio. He is better than Armando. He cares so much for you. Charot! Nakapag-English din ako finally. Natawa siya. Lukarit ka talaga. Wala na akong balak na balikan pa si Armando, no? Para mo na rin namang sinabing hindi pa ako nakaka-move on. Of course, naka-move on na ako. Mabuti naman. Pero nakita mo ba si Armando ngayon? Ko, pagkagwapong nilang. Na nakita ko nga siya kanina dyan sa bayan. Pakshit! Nanginig ang matris ko kahit wala naman talaga ako noon. Para kasing mas nalong lumaki ang katawan niya at yung biceps niya. Pak na pak! Nanginig ang pek-pek ni Tinay. Sinong Tinay? Kaga? Sino pa ba yung bungal na tindera ng bibingka sa bayan? Natawa siya. Si Tina yun. Whatever. Basta malalaglag ang panty mo kapag nakita mo ngayon si Armando. So sino mas gwapo sa kanila ngayon ni Julio? Si Julio pa rin. Si Julio kasi mula ulo hanggang ibaba ang ulo paa pala, gwapo. Malakas pa ang apil at higit sa lahat, hindi ka lolokohin. Napangiti si Ligaya. May bahid ng katotohanan na sinabi ni Tekla.
Hindi niya nararamdamang lolokohin siya ni Julio because every moment na magkasama sila, nararamdaman niya ang klase ng pagmamahal na hindi niya noon naramdaman with Armando. Hindi niya maikukumpara si Julio kay Armando sa aspeto ng pagiging maalaga at sweet. Julio was very caring and thoughtful guy. Nasa na nga pala ngayon si Julio? Tanong ng kaibigan. Nasa work. Ay, oo nga pala. Ang sipag din niyang si Julio ha, isipin mo. 3 negosyo dito sa atin. Ang yaman siguro ng lalaking yun. Babalatuhan mo nga ako kapag kinasal kayo ha, ligaya? Loka? Kasal agad? Wala pa nga kaming 1 month eh. Eh ano naman kung wala pa kayong 1 month, eh di naman nakasusukat doon ng pagmamahal eh. Eh kayo nga ni Armando, 3 years na, pero saan ba nauwi ang love story nyo? Diba sa madramang ending din? Nagtaksil pa nga siya sa'yo, naisip mo ba yun? O mismed si Ligaya? Oo na, tama ka na nga. So paano kapag niyaya ka na ni Julio ng kasal? Dapat yes ka kaagad ha? Kung hindi, sasabunutan talaga kita babae ka. Niyaya na nga niya ako eh. What? Really? Anong sagot mo? Sabi ko, hindi pa ako ready. Nanlaki ang mga mata ni Tekla. Humindi ka? Halos mabingis siya sa pasigaw nitong sagot. Hindi naman sa ganun. Hindi ko naman siya nireject eh. Ang sinabi ko lang, hindi pa ako ready. And good thing that he understands. Pero sa tingin ko naman, kahit na mag-no ako, wala rin naman akong ibang choice. Siya rin naman ang makakatuluyan ko eh. I don't think he would stop. He is unstoppable. Ipaglalaban daw niya ako. Kinikilig pang tumawa si Tekla. My ganun? Susuportan ko si Julio kung ganun. Well, ang swerte mo talaga. Napangiti siya. I know. Nagsalubong ang mga kilay, naligaya, na makita ang isang pumpon na bulaklak sa tapat ng kanyang bahay. Marino na may nag-iwan ito niyon para sa kanya. Oh well, baka galing kay Julio at isa lang yun sa mga pakulo nito. Napangiti siya. Dinampot niya ang bulaklak at pumasok sa bahay. She closed the door. Kagagaling lang niya ngayon sa opisina ni Julio. Pinapunta kasi siya nito doon. Ang akala niya kung ano nangyayari dito at pinapunta siya. Yun pala gusto lang nitong sabay silang dalawa na magmerienda. 1 oras lang nagtagal doon si Ligaya. Alam naman kasi niya na may ginagawa ang lalaki. Magiging distraction lang siya kung mag-i-stay siya roon. Isa pa ang sama ng tingin sa kanya ng sekretary nito. Kung nakamamatay lang ang tingin ng babae, baka humandusay na siya sa simento. Hindi niya alam kung bakit ganun ang tingin sa kanya ng sekretarya. Eh hindi naman kagandahan. Hindi na lang din niya sinita. Baka mas nalang sumama ang tingin sa kanya. Kasalanan pa niya kung atakihin ito dahil sa sama ng loob. Siguro may gustong isangin kay Julio. Ramdam ni Ligaya yun. Pero sorry na lang siya. Akin na si Julio ko. Napakakapit na inamoy ni Ligaya ang mga bulaklak. In all fairness, ang bango, ang fresh ng flowers. Kinuha agad niya ang cellphone sa bulsa at tinext si Julio. Nag-abala ka pa talaga magpadala ng bulaklak ha, but thanks. Inilapag ni Ligaya ang bulaklak sa mesa sa sala. Tumunog ang kanyang cellphone. Tanda na nag-reply ang lalaki. Bulaklak? Hindi kita pinadadala ng bulaklak. Nagsalubong uli mga kiniligaya pero hindi na nag-reply. Napatingin siya sa mga bulaklak. Sino nagpadala sa kanya ng mga iyon kung hindi si Julio? Tinignan niya ang note na nakalagay doon. Hi Ligaya, hope you like this. Sandro. Her eyes automatically widened. Muntik pa niyang mabitawan ng hawak na cellphone. Shocks! Si Sandro nagpadala sa kanya ng mga iyon? Tila hindi niya mapaniwalaan ang bagay na iyon. Tinignan ni Ligaya ang cellphone nang tumunog ito. Naku po, tumatawag si Julio. She had no choice but to answer his call. Hello Julio. Sino nagbigay sa'yo ng bulaklak? Istriktong tanong nito. Natakot agad si Ligaya sa boses ng nobyo kaya agad ding napagsagot niya. Si Sandro. Damn, sabi na nga ba may pagnanasa talaga sa yung lalaking yun. Makikita niya. Julio, hayaan mo na. Para nagpadala lang naman ng bulaklak eh. Kahit na, dapat alam niyang girlfriend na kita. Kaya wala na siyang karapatang padalhan ka pa ng mga ganyan. Inilayo ni Ligaya sa tenga ang cellphone. Ang lakas kasi ng pagkakasabi nito. Mariin pa yun kaya natakot siya. Pero pinsan mo yun. Walang pinsan-pinsan ngayon. Hindi ko mapapayagang patuloy niyang gustuhin ka lalo na't akin ka na. Kakausapin ko ngayon din si Sandro. Ano? Ngunit nawala ng binata sa linya. Nasa po ni Ligaya ang noo. Patay. Julio. Napatayo si Mawa na makitang lumabas ng pinto ang kanyang boss. May pupuntahan ka na naman? Kaalis lamang ng nobe nito. Sino naman ang pupuntahan nito? Huwag nitong sabing pupunta naman ito sa bahay si Ligaya. Napasimangot si Moana, ngunit nabigla siya na makitang madilim ang mukha ng lalaki. Napalunok siya. Was he mad? Huwag ka nang magtanong. Mariin na talatang galit ang boses ni Julio. Walang nagawa si Moana kundi ang tumango na lamang. Tila nawalan siya ng abilidad na magsalita na makita ang galit na anyo ng boss. Napabuga siya ng hangin nang mawala nito sa kanyang paningin. Ano kaya ang problema? Hindi kaya nagkakalabuan na ito at sa Ligaya? Napangiti ang malandi niyang konsensya. Ayos yun.
At kapag nagkalabaw na si Julio at ang nobya nito, may pag-asa na ulit siyang bihagi ng puso nito. Oh my God! Kung mangangarap ka lang din ng gising, huwag ka namang magtululaway. Natigilan si Moana sa iniisip at otomatiko napatingin sa lalaking nakatayo sa harapan niya. Walang iba kundi si Dario. Anong kailangan mo? Asik niya rito. Taray pahirin mo nga yung laway mo, tulo ng tulo. Amoy panis naman. Makapagtaray agad, tulo laway naman. Pasimpleng pinahid ni Moana ang laway sa gilid ng bibig. Aba, meron nga. Hindi niya pinahalatang napahiya siya. Pero ang tinamaan ng Dick, ngisi-ngisi pa sa kanya. Ano ba kasing kailangan mo? Paasik ulit na tanong ni Moana upang pagtakpan ng pagkapahiya. Paloadan mo ko. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Narinig ko po. Hindi ako bingi, no? Kung gano'n naman pala, paloadan mo na ako. 30 pesos, regular. Yung sa smart na number ko ha, ang paloloadan mo. Thanks. Tumalikod si Dario pero pinigilan niya ito. Teka, hoy. Psst. Nagpapakita tumingin ito sa kanya. Bakit po? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Bakit sa tingin mo dapat kitang paloadan? Anong tingin mo sa akin? Supply mo ng load? Hala hindi. Magpaload ka ng iyo. Wala ka bang pera? Napakamot si Dario sa batok. Wala eh. Napabuntong hininga siya sa kadumukot ng 30 pesos sa kanyang bulsa. O ayan, ikaw na magpaload sa tindahan. Last na yan ha? Ayun naman. Salamat best friend. Che, pasalamat ka, mabait pa rin ako sa'yo kahit sagaran kong pulaan mo ko. Minsan lang naman kitang pulaan best friend. Kilindatan pa siya ni Dario. Basta ba wag na ulit kita makikita naglalaway kay Julio. At bago pa niya ito mairapan, nakatakbo na ito palabas. Ano ang ibig nitong sabihin? Pinasibad ni Julio ang kanyang kotse. Mabilis at walang preno. Hindi niya alam kung bakit siya nagigigil ng ganon. Kung tutuusin naman, wala siyang dapat ikagigil. Sandro just gave his girlfriend a bouquet of flowers but something inside of him got mad at the thought na nililigawan ng lalaki ang kanyang girlfriend. He did not like that. Kahit alam niyang hindi papatulan ng dalagang lalaki, hindi pa niya nagustuhan iyon. Kailangan niya makausap si Sandro. Hindi siya makakapayag na ligawan ito ang nobya niya, ngayong alam nitong girlfriend ng siya ni Ligaya. She was his girlfriend, his love. Sa bahay naman ni Ligaya ay nag-aalala ang dalaga. Julio was not answering her calls. Hindi niya alam kung nasa isip ngayon ng binata. The only thing that she knew about was he was mad. Very, very mad. Bakit pa big deal kay Julio ang bagay na yun? Para bulaklak na naman ang pinadala ng pinsan nito sa kanya, nagkakagano na to? Paano pa kaya kung binigyan siya ni Sandro ng friendly kiss? Ano kaya maging reaksyon nito? Baka suntukin na nitong pinsan. Napailing si Ligaya. Hindi siya mapakali sa loob ng bahay kaya nagdesisyon siyang lumabas para na rin makalanghap ng hangin. Baka kasi ang init-init sa loob. Eksakto naman dumaan si Candy, ang babaeng malaki ang inggit sa kanya. Nakapekpek shorts at tube na itim. Nakasot ng 5-inch high heels. Tumaas pa ang kilay ni Ligaya. Matalim naman ang tingin ng babae sa kanya habang dumadaan sa harap niya. Hindi tuloy niya maiwasang asarin to. Saan ang party? Nangaasar pang tanong ni Ligaya. Sa sementeryo, sama ka? Hindi na, ikaw na lang. Yan na bang makeup sa party na sementeryo? Ang galing nga pambangkay talaga. Anong sinabi mo? Wala, ang sabi ko ingat ka na lang. Tinalikuran lang Ligaya si Candy at tinukot ang cellphone sa kanyang bulsa. She tried calling up Julio again ngunit di talaga ito sumasagot. So she typed a message for him. Huwag mo nang patulan ng pinsan mo. Hayaan mo na lang. Sadyang ganitong buhay, madaming magaganda. Peace! Sinadya niya mag-joke para pagaanin ang loob ni Julio. Nahuhulaan kasi niyang galit talaga ito. Sana lang kagatin ng binata ang joke niya kahit di naman talaga nakakatawa kung tutuusin. Talaga pare, ginawa mo yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Conrado. Tumango si Sandro. Oo, wala namang tao sa bahay. Itinaon ko talaga na hindi niya ako makikita kapag nilagay ko mga bulaklak sa tapat ng bahay niya. Bakit? Nahihiya ka? Oo, napangiti si Sandro. Hindi ko mapigilan eh. Parang ibang Sandro na nasa katawan ko kapag sigay ng kaharap ko. Alam mo yung kapakiramdam na kapag kaharap mo siya, parang bumibilis ang tibok ng puso mo, tapos walang lumalabas sa salita sa bibig mo. Ang corny mo pare. Corny pero yun ang totoo. Oo na, pero paano yan? Teka na yung babaeng pinopormahan mo, pag-aari na ng pinsan mo. Ano naman ngayon kung teka na? Malay mo, i-break ni Ligaya si Julio. Pero paano naman kung wala siyang balak na i-break ang pinsan mo? What if in love na rin si Ligaya kay Julio? Imposible. Nadadala lang siguro si Ligaya sa pagiging sweet ni Julio sa kanya. At alam naman natin kahiwalay lang niya kay Armando. It's very impossible na may love ka agad siya sa pinsan ko. Tumango lang si Conrado. Itinutok ulit ito ang mga mata sa pinapanood nilang American action movie. Nandun sila magkaibigan sa kanyang bahay. Sa bahay naman kasi niya lagi ang tambahan nila kapag wala silang trabaho. Meron din silang business na pinapatakbo ngunit hindi naman sila nagbabantay doon.
2 times a week lang sila tumingin ni Conrado sa bar na tinatayo nila sa kabilang bayan. Pareho silang napatingin ni Conrado sa pinto ng kanyang bahay. May bisita ka yata, sabi ng kaibigan. Mukha nga, teka lang. Tumayo si Sandro at tinungo ang pinto. Hindi niya inaasahan ang taong bubungad sa kanya. Julio. Ano ang gagawin ni Julio sa pinsang si Sandro ngayong laman nitong nagpapadala ito ng bulaklak kay Ligaya? Magawa kayang pakalmahin ni Ligaya si Julio? Yan ang ating aabangan sa susunod nating kabanata.